Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan Batang Maynila to AIDS. Meron po nag-comment sa atin dun sa ating video. Tungkol po ito dito kay Gonzales Tolonges. May nag-comment doon. Ang sabi, sir, baka pwedeng tingnan ninyo yung interview ni Katunying dito kay Mr. Gonzales kasi parang mabait naman daw itong si Mr. Gonzales. Napanood ito nung isang hindi natin alam kung subscriber natin, pero viewer po natin. Sabi niya, sir, tingnan nyo, kasi nagpaliwanag itong si Mr. Gonzales. At lumalabas sa kanyang paliwanag, lahat nung naririnig natin ngayon, lahat daw ng sinasabing Atty. Fortun ay pawang kasinungalingan. Pinalalabas niya dito sa interview na mali lahat ng naririnig natin. Mali yung kwento ng siklista, mali yung lumalabas na balita na nilalabas ni Atty. Fortun. So, ganun ang sinasabi nito ni Mr. Gonzales. So, unang parte ng interview ni Katunying ay pinag-usapan nila yung health status nito ni Mr. Gonzales. Pinag-usapan nila na ito daw ay na-stroke na raw, may high blood daw, madali daw uminit ang ulo, at meron daw kaka-opera pa lang. Hindi natin alam, hindi ko masyadong matandaan, pero sinabi niya operado siya. Naoperahan siya siguro sa spinal ata. So ang huli niyang operasyon sa kanyang sakit ay February 2023. So February, March, April, May, June, July, August. So 6 months ago ay nagpa-opera ito si Mr. Gonzales. So doon sa unang parte ng interview, parang ako napatanong ano ba to si Katunying, doktor ba ito? Parang nagpapa-check up si Mr. Gonzales kasi sinabi niya lahat ng nararamdaman niya, yung sakit niya. So yun yung unang parte. Nilabas, hindi ko alam kung ano purpose, siguro para palabasin na hindi niya sinasadya yung pagkakainit ng kanyang ulo doon sa nangyari sa kalsada. Ito, tapos noon, ayan na, nagkwento na itong si Mr. Gonzales. At ang bungad niya, medyo paiyak-iyak pa. Alam niyo, sa buong interview, sa buong stretch ng interview, pinapalabas niya na siya yung biktima. Siya yung biktima. At ang talagang kumbaga aggressor niya ay itong siklista. Panoorin nyo. Kahit wag na. Ito kinikwento ko na sa inyo . So pinapalabas niya sa buong kwento niya na itong siklista ang aggressor. Siya ang pasimuno. At siya napilitan lang maglabas ng baril. Dahil para ipagtanggol daw yung kanyang sarili. So, ganyan yung nangyari doon sa interview. At naglabas din siya ng kwento. Kwento niya tungkol doon sa nangyari before nung video. Kasi sa video, may kita lang natin doon, maging doon sa inilabas ni Atty. Fortun na video, ang ginawa niya doon sa bike lane yung siklista, kinat niya at medyo umiwas yung siklista. At sabi na ito ni Mr. Gonzales, binangga pa raw yung side mirror ng sasakyan. Kasalanan mo yan . Ba't sisisihin mo yung siklista kung nabaga side mirror mo, ikinat mo nga. Di ba? Tapos nung pag huminto na yung rider, yung siklista, bumaba siya, tapos sinampas niya. At doon sa bagong video, hindi lang hampas sinuntok niya nung kaliwa niyang kamay yung braso nung siklista. Pagkatapos nun, nilabas niya na yung kanyang baril at kinasa. At tapos nun, kinaladkad niya yung bisikleta doon sa gilid, doon sa Gedli. So, yun yung kita sa video. So, meron siyang kwento na hindi nakuna ng video o wala sa camera o behind the scenes. So, ito na yung kwento niya ng sinasabi niyang nangyari bago yung video na yon. Bumabiyahe daw siya at pagkatapos nun merong malayo pa doon sa rotonda. Alam ko sa sa Quezon Abata. So, nagmamaneho siya, biglang may huminto doon sa harapan niya. Sasakyan. So, nangyari, bigla siyang huminto. Full stop. Pagkatapos nun, merong bumangga sa likod niya. Tapos, tiningnan niya, yung nakabangga daw, itong siklista. At, ang sabi daw sa kanya, minura daw siya at binad finger pa nung siklista.
Dahil bakit daw biglang huminto? Tapos medyo sinasabi na tatanga-tanga ka. Parang ganun daw yung sinabi sa kanya. At ang ginawa pa raw netong siklista ay sinuntok daw yung ibabaw ng kotse. Kaya meron daw UP yung kotse niya eh. At pinasuntok daw yung gloves na may matigas dito sa sa kamay. So yun yung kwento neto ni Mr. Gonzales. At pagkatapos na daw, wala naman daw siyang ginawa. Kasi nagpipigil daw siya eh. Kasi bagong raw siya eh, bagong opera. At may mga sakit din daw siya, matanda na raw siya, kaya umiiwas siya sa away. Pero, bagamat umiiwas siya sa away, sinundan niya pa rin. Sinundan niya pa rin yung siklista. Kasi biglang umalis yung siklista eh. Ayaw niya raw ng away, pero sinundan niya yung siklista. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kung ayaw mo ng away, iiwas ka na eh. Hindi ko alam. Siguro baka sisingilin niya lang. Hindi siya makipag-away, sisingilin niya lang. Dahil nga nayupi daw, di umano yung kanyang sasakyan dahil isiruntok. At nung nagpang-abot sila doon sa rotonda, yan na yung video. Lumabas na sa video na galit etong si Mr. Gonzales, at yun nga, nangyari na yung batukan, yung suntok, yung kaladkaran, at yung paglabas ng baril, at yung pagkasa ng baril. So sabi pa nga daw nung iba, tinutukan daw, pero pinabulaanan niya ni Mr. Gonzales. Sabi ni Mr. Gonzales wala namang nangyaring tutukan. Kasi kahit tingnan niyo yung video, wala namang nangyaring tutukan, hindi ko tinutukan etong siklista. So pinabulaanan niya, hindi ko tinutukan yan kasi wala naman eh. Tingnan niyo yung video, wala. So ganito lang naman yan kasimple. Sabi niya, yung binibintang sa kanya na tinutukan niya, kasinungalingan yan. Kasi nga wala sa video. So parang sinabi niya na rin, yung sinasabi niya, o lahat ng sinasabi niya, bago pa itong video na to, kasinungalingan din. kasi hindi nakakunan sa video eh. Paano mo ngayon mapapatunayan na totoo lahat ng pinagsasasabi mo? Ngayon na kay Mr. Gonzales ngayon, etong responsibilidad na patunayan yung sinasabi niya. Kasi wala naman sa video eh. Ewan ko lang kung mayroong mga maglalabas na ibang tao na nakunan yung video dun sa sinasabi niyang nagbanggaan. At yung una silang nagkasagutan ng siklista. Pwede yun. Pero sa ngayon wala eh. So paano niya mapapatunayan yung sinasabi niya na napakabait niya, na talagang umiwas siya, ayaw niya ng away? Paano niya ngayon mapapatunayan yan? Pati na rin yung guys, yung nangyari dun sa presinto, dyan sa Galas. Sabi niya, nagdatingan daw yung mga anak niya, at itong siklista ay talagang todo humingi ng dispensa sa lahat ng kamag-anak niya. Kasi alam niyo, eto lang mag-isa ka lang dun eh. Mag-isa lang to siklista, lahat ng kamag-anak ni Mr. Gonzales nandoon. Pati yung mga pulis na kasama niya sa QCPD nandoon. Anong gagawin ng siklista? Magmamatigas pa ba yan? Siyempre hindi na. Ang gagawin niya na yan, hingi na siyang dispensa para makaalis lang dun sa lugar. Siguro hindi siya pinapaalis. Pinalibutan na siya. Di ba? So ipit na ipit itong siklista, sabi nga niya, gutom na siya. Yung pera niya na 800, gusto pa nga kunin at ipagbayad dun sa damage dun sa sasakyan na pinabulaanan naman ni Gonzales. Kasi iba kwento niya. Alam niyo, ang dami niyang kwento eh. Eto lang kay Mr. Gonzales ang dami mong kwento. Ngayon, siguro pinakamaganda, ano mo na lang yan, ipaliwanag mo na lang kapag ikaw pinatawag na sa Senado. At tingnan natin kung sino paniniwalaan, ikaw ba o yung siklista. Kasi base sa kung check nyo yung mga background ninyo, mukhang mas maniniwala ang tao dito sa siklista kaysa sa inyo, Mr. Gonzales. Ito nga, intro ni Katunying sabi niya, kayo ba gusto niyo pang mapakinggan? Etong paliwanag ni Mr. Gonzales, sagot ko hindi na. Doon siya magpaliwanag sa sa korte. Doon ka magpaliwanag sa piskal. Kasi yung paliwanag niya, walang ebidensya. Walang proof. Hindi katulad nung nakita dito sa sa video. Ngayon siya, gawin niya, ganito na lang. Gumawa ka ng paraan, magkalap ka ng video na magpapatunay dun sa mga pinagsasabi mo na ikaw ang biktima, na ikaw ang kinawawa todits. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako maniniwala hanggat wala akong nakikitang ebidensya.
Kasi sinasabi mo na doon pa lang sa sabi mo ayaw mo ng away, may sakit ka, gusto mo mapayapang buhay. Doon pa lang doon pa lang sa pagbaba mo ng sasakyan mo na yung mukha mo galit na galit. Doon pa lang salungat na doon sa sinasabi mo na ayaw mo ng away Kasi paglabas mo pa lang ng sasakyan, bit-bit mo na agad yung mo yung baril mo nangaano ka Sasabihin mo wala kang balak mang yung may nangaano ka Wala kang balak mang away, ayaw mo ng away, hindi mo na siya dapat sinundan. 'Di ba? Kaso sinundan mo, kinat mo pa nga Ngayon ito, sabihin na natin na kinat niya kasi nagalit siya dahil daw minura siya, binad finger siya. Let's say na nagawa niya yung pagkat at paghabol dun sa siklista dahil nga dun sa bugso ng damdamin niya. Okay, sige. Intindihin natin yan. Pero, eto lang pero, maling-mali pa rin yung ginawa mo na naglabas ka ng baril at kinasahan mo yung siklista. Ay, ang pinakamalaking pagkakamali mo. Dapat hindi mo ginawa yun. Pwede naman magsagutan kayo o tumawag ka ng traffic enforcer o police. Di ba? Hindi yung lalabasan mo ng baril, kakasahan mo ng baril. Ayun ang pagkakamali mo dyan. Kaya galit na galit yung tao dahil dun sa parang abuse of authority na kung tutuusin wala ka namang authority. Dahil ikaw ay XPO1, mayabang ka lang kasi may baril ka at mayabang ka kasi ikaw ay empleyado ng Supreme Court. Ngayon wala na. Tanggal ka na rin sa pagiging empleyado sa Supreme Court. 'Di ba? So, yun mga kababayan yung sinasabi dun sa paliwanag niya kay Katunying lumalabas dun sa buong interview. Lumalabas siya yung biktima. Pinapalabas niya siya yung biktima. Karapatan mo yan. Magkwento-kwento. Basta masasabi ko lang, patunayan mo yung kinikwento mo. Patunayan mo, magpakita ka ng ebidensya. Kasi sa ngayon wala naman puro wento ka lang Sinasabihan mo pa si Raymond Fortun, siya yung sinungaling. Di magharap-harap na lang kayo sa korte. At doon ka magpaliwanag, Mr. Gonzales, at doon mo sabihin na biktima ka, na ang may kasalanan ng lahat ng ito yung siklista. Ewan ko lang kung may maniniwala sa'yo.